Paano nga ba sinisira ng Pilipinas ang plano ng China na sakupin ng Taiwan? Sa gitna ng lumalalang tensyon sa Asia, ang Pilipinas ay nagiging isang malaking balakid sa plano ng China na sakupin ng Taiwan. Hindi man ito kasing lakas ng Amerika o Japan, may kakayahan naman itong pigilan ang anumang agresibong hakbang ng Beijing. Ngunit paano kaya ito nagawa ng Pilipinas? Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng paki-like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Mukhang may malaking hadlang sa balak ng China na sakupin ang maliit ngunit napakahalagang isla ng Taiwan. Isa sa mga maaring makaimpluwensya sa planong ito ay ang Pilipinas na suportado ng United States. Pero bakit nga ba napakahalaga ng papel ng Pilipinas sa usaping ito? Sa taong 2023 ay maituturing na isa sa pinakamahalagang teritoryo sa buong mundo ang Taiwan. Ang islang ito na nasa 110 miles lamang mula sa baybayin ng China ay nasa gitna ng matinding tensyon sa ekonomiya at politika ng iba't ibang bansa. Mula noong 1949 ay itinuturing ng Chinese Communist Party ang Taiwan bilang isang remote province na isang alaala ng kanilang matagal ng civil war at ng tinatawag nilang siglong pagpapahiya. Ito ang panahong mula 1839 hanggang 1949 kung saan paulit-ulit na sinakop, tinalo at hinati-hati ng mga dayuhan ng China. Para sa kasalukuyang leader ng China na si Xi Jinping, napakahalagang maibalik ang Taiwan sa ilalim ng Beijing bago sumapit ang taong 2049, ang ika-100 anibersaryo ng pagkakatatag ng Communist Party sa China. Ngunit hindi ganoon kadali ang balak na ito. Maraming balakid sa plano ng China at isa na rito ang Pilipinas. Hindi madalas pag-usapan ang papel ng Pilipinas sa isyong ito. Pero kung titingnan natin ng mas malalim, ay malaki ang magiging epekto nito sa anumang hakbang na gagawin ng Beijing. Bukod sa makasaysayang dahilan, ay napakahalaga rin ng Taiwan sa larangan ng ekonomiya at military strategy. Ang Taiwan ay tahanan ng pinakamodernong industriya ng semiconductors, partikular na sa pamamagitan ng Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC. At noong 2021 ay kontrolado ng Taiwan ang 63% ng pandaigdigang semiconductor market, kung saan 54% nito ay mula mismo sa TSMC. Ang mga chips na ito ang bumubuhay sa ating digital world, mula sa mga computer hanggang sa brake sensors ng sasakyan. Para sa China, ang pagkontrol sa industriyang ito ay isang malaking tagumpay dahil bahagi ito ng kanilang economic strategy tulad ng inilatag nila sa Made in China 2025 na plano. Kung naging mahal ang mga produkto dahil sa semiconductor shortage nitong mga nakaraang taon, ay lalo itong tataas kapag hawak ng China ang supply chain. Bukod sa economic aspect, ang Taiwan ay nasa gitna rin ng tinatawag na First Island Chain, isang serye ng mga isla mula Japan hanggang Indonesia. Ang hanay ng mga islang ito ang nagsisilbing natural na harang sa ekspansyon ng China patungo sa Pacific Ocean at Indian Ocean. Kung mapasakamay ng Beijing ang Taiwan, ay mawawasak ang depensang ito at magkakaroon ng China ng malayang akses sa mga karagatan ng mundo. Hindi na nito kailangang dumaan sa mga strategic passage tulad ng Strait of Malacca o Miyako Strait na kasalukuyang kontrolado ng mga puwersang kaalyado ng United States. Ang pagkontrol sa mga lagusang ito ay isa sa pangunahing strategy ng US Navy upang pigilan ang lumalawak na kapangyarihan ng China sa larangan ng militar. Kung sakaling mapasakamay ng China ang Taiwan, ay magkakaroon ito ng teritoryo at mga daungan na magbibigay daan upang malampasan ang mga strategic barrier sa karagatan. Dahil dito, ay mas mahirap o halos imposible ng pigilan ang paglawak ng kapangyarihan ng Beijing. Samantala, ang pinakamalakas na potensyal na kakampi ng Taiwan ay ang United States. Bagamat hindi tuwirang sinasabi ng Amerika kung ipagtatanggol nito ang Taiwan sa oras ng pagsalakay, ay matagal na nitong sinusuportahan ang isla sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga makabagong sandata ayon sa Taiwan Relations Act ng 1979. Dahil dito ay isinagawa ng Taiwan ang tinatawag na Porcupine Strategy, isang defensive strategy kung saan pinatitibay ang depensa ng isla habang nagkakaroon din ng kakayahang umatake pabalik upang gawing mas mapanganib at magastos para sa China ang pagsakop. Habang naghihintay ng suporta mula sa mga kaalyado, ay layunin nitong pahabain ang paglaban hanggat maaari. Gayun din naman ay mahalaga rin ang papel ng Japan sa usaping ito. Noong December 2021 ay sinabi ng yumaong dating Prime Minister ng Japan na si Shinzo Abe
na hindi maaaring manahimik ang United States at Japan kung sakaling salakayin ng Taiwan. At noong March 2022, ilang buwan bago ang kanyang pagkamatay, ay hinimok niya ang United States na tapusin na ang strategic ambiguity at tahasang ideklara ang suporta sa Taiwan. Ayon sa kanya, ang pagsakop sa Taiwan ay isang banta rin sa Japan. Dahil kung sakaling makuha ng China ang kontrol sa himpapawid ng Taiwan, pati Japan ay maaapektuhan. Bukod pa rito ay mas lalong mapanganib ang daloy ng kalakal ng Japan sa rehiyon. Isang bagay na hindi nito maaaring ipagsawalang bahala dahil sa kakulangan ng likas na yaman at pangangailangang umangkat ng mahahalagang produkto. Ngunit habang madalas banggitin ang papel ng Japan sa tensyon sa Taiwan, ay hindi rin gaanong napag-uusapan ang posisyon ng Pilipinas. Ngunit ngayon ay nagbabago na ito dahil sa muling pinagtibay na kasunduan nito sa United States ay unti-unting nagiging mahalagang kakampi ang Pilipinas sa usaping ito. Bagamat hindi kasing lakas ng Amerika o Japan, ay may matibay na dahilan ng Pilipinas upang tutulan ng pagsakop ng China sa Taiwan. Kaugnay nito, isa sa mga pangunahing dahilan ay ang matagal ng alitan ng Pilipinas at China sa usapin ng teritoryo. Sa loob ng nakaraang dekada ay lumala ang kanilang tunggalian, lalo na sa issue ng South China Sea. At noong 2012 ay sa pilitang inukupa ng China ang Scarborough Shoal, na isang lugar na nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas at mayaman sa yamang dagat at likas na yaman. Ito ang naging simula ng mas matinding sigalot sa pagitan ng dalawang bansa na lumawak pa sa iba pang teritoryo tulad ng Mischief Reef at Spratly Islands, na kalaunan ay pinatibay at ginawang military base ng China. Dagdag pa rito noong 2016 ay nagdesisyon ng isang international court sa The Hague na walang legal na basihan ng inaangkin ng China sa South China Sea gamit ang kanilang 9-dash line na iginuhit pa noong huling bahagi ng 1940s. Gayunpaman ay binaliwala ito ng China at patuloy na okupado ang mga isla at batuhan sa rehiyon hanggang ngayon. Ang agresibong kilos ng China sa karagatang ito ay lalong nagpalayo sa Pilipinas na matagal ng kaalyado ng United States. Sa katunayan ay matagal nang may military presence ang Amerika sa Pilipinas mula pa noong Spanish-American War noong 1898. Ngunit sa kasalukuyan ay mas lalo pang lumalawak ang ugnayang ito. Bagamat hindi kalakasan ang sandatahang lakas ng Pilipinas kumpara sa iba pang mga bansa sa rehiyon, ay patuloy itong naghahanap ng paraan upang mapanatili ang seguridad nito. Sa kasalukuyan ay mayroon itong humigit kumulang 100,000 na aktibong sundalo, ilang barkong pandigma na higit pa sa mga patrol vessels, at 25 na eroplanong pandigma. Dahil dito ay maaaring hindi pa ito isang malaking puwersa sa depensa ng Taiwan. Ngunit may dalawang mahalagang bagay na hawak ang Pilipinas, ang strategic location nito at ang alyansa nito sa United States. At noong 2014, sa kasagsagan ng tensyon sa South China Sea, ay pinirmahan ng United States at Pilipinas ang Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA. Sa ilalim ng kasunduang ito ay pinayagan ang paglawak ng military presence ng Amerika sa Pilipinas. Bagamat hindi agad tinukoy kung saan eksaktong ilalagay ang mga military base, ay tiniyak ng kasunduan na magbibigay ng mga bagong location ang sandatahang lakas ng Pilipinas para sa mga puwersa ng United States. Karagdagan pa dito, noong 2016 ay 5 base ang formal na inanunsyo bilang bahagi ng EDCA. Kabilang dito ang Fort Magsaysay sa Nueva Ecija, Basa Air Base sa Pampanga, Mactan Benito Ebuen Air Base sa Cebu, Antonio Bautista Air Base sa Palawan at Lumbia Air Base sa Cagayan de Oro. Sa 5 ito, ang Antonio Bautista Air Base ang may pinakamalaking papel dahil sa lapit nito sa pinag-aagawang Spratly Islands sa South China Sea. Ngunit habang patuloy na lumalakas ang military presence ng China sa rehiyon, ay mas pinabilis pa ng United States at Pilipinas ang pagpapatupad ng EDCA. Kaya noong February 2023 ay inanunsyo ng Pentagon ang pagtatayo ng 4 pang bagong military base sa Pilipinas. Kabilang dito ang Naval Base Camilo Ocias sa Santa Ana, Cagayan, Camp Melchor de la Cruz sa Gamu, Isabela, Balabac Island sa Palawan at Lalo Airport sa Cagayan. Hindi aksidente ang lokasyon ng 3 sa mga bagong base dahil lahat ay nasa hilagang bahagi ng Pilipinas malapit sa Taiwan. Malinaw ang layunin ng pagpapalawak na ito na pigilan ang posibleng pagsalakay ng China sa Taiwan sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas mabilis at madaling akses sa Luzon Strait. Ang Luzon Strait na may layo lamang na 160 miles mula sa Taiwan ay isa sa pinakamahalagang choke points ng First Island Chain.
Kung makokontrol ito ng United States at Pilipinas, ay mas mahihirapan ng China na isulong ang anumang planong pagsakop sa Taiwan. Ang isla ng Mavulis, ang pinakahilagang bahagi ng Pilipinas, ay mas malapit pa sa Taiwan at tinatayang 118 miles lamang ang layo nito mula sa isa sa pinaka-kontrobersyal na lugar sa mundo. Dito mas nagiging malinaw kung paano magiging mahalaga ang papel ng Pilipinas sa depensa ng Taiwan laban sa anumang banta mula sa China. Ang mga bagong base militar sa Pilipinas ay nagbibigay sa United States at sa mga kaalyado nito ng mas maraming opsyon upang pigilan ang daloy ng supply patungo sa China. Malaki ang inaasahan ng China sa pag-angkat ng pagkain at enerhiya mula sa ibang bansa. Kung kaya't ang ganitong estratehiya ay maaring maging isang malaking hadlang para sa Beijing. Isa rin itong hakbang upang hadlangan ang posibilidad ng pagsalakay ng China sa Taiwan. Samantala sa larangan naman ng military strategy ay mas pinapalakas ng mga base sa Pilipinas ang isang posibleng bagong paghaharap sakaling matuloy ang pagsalakay sa Taiwan. Kung susubukan ng China na lusubin ang isla sa pamamagitan ng dagat, maaaring harapin nito ang sabayang puwersa mula sa Japan, sa Hilaga at mula sa Pilipinas sa timog. Napakahirap ng magsagawa ng isang amphibious invasion. Pero kung may kasabay pang mga kaalyadong tropa na aatake mula sa dalawang panig ay halos imposible nang maisakatuparan ito, lalo na kung walang element of surprise sa panig ng mananakop. Bukod dito, ang mga base ay nagiging perpektong lokasyon para sa mga military training ng United States at ng mga kaalyado nito, kabilang ang Japan at Australia, bilang paghahanda sa anumang labanan. Totoo na walang tunay na kapalit ang aktwal na karanasan sa digmaan, pero sa larangan ng labanan, ang mas mahusay na nakapaghanda ay kadalasang nananalo. Alam ito ng mga general ng China, lalo na't ang prinsipyong ito ay matagal nang itinuro ni Sun Tzu. Dahil sa bagong mga base sa Pilipinas ay mas nagiging handa ang Amerika at mga kaalyado nito para sa anumang posibleng pagsalakay. Sa kabilang banda, ang lumalalim na ugnayan ng Pilipinas at United States sa aspeto ng depensa ay nagbibigay rin ng pagkakataon na mapalakas ang kakayahan ng militar ng Pilipinas. Tulad ng nakikita natin, matagal nang kinakalaban at tinatakot ng China ang Pilipinas sa rehiyon. Kaya tiyak na maraming leader sa Maynila ang makakakita ng malaking benepisyo sa bagong kasunduang ito. Sa katunayan, nagsagawa na ng mga joint military drills ang Pilipinas at United States sa Luzon Strait na magpapahusay sa kakayahan ng mga sundalong Pilipino sa hinaharap. Hindi malayong sa mga susunod na taon ay lumahok din ang Pilipinas sa malawakang pagsasanay kasama ang Quadrilateral Security Dialogue kung saan kabilang ang Japan, Australia at posibleng maging ang India. Dagdag pa rito, isa pang mahalagang papel ng mga bagong base sa Pilipinas ay ang pagbawas sa isa sa pinakamalaking advantage ng China sa rehiyon, ang tinatawag na tyranny of distance. Ang terminong ito ay tumutukoy sa kahirapan ng United States sa pagsasagawa ng operasyon sa isang rehiyong napakalayo sa kanilang sariling teritoryo. Kailangang magpadala ng mga tropa, armas at iba pang supply mula libu-libong miles ang layo, habang ang China ay malapit lamang sa Taiwan at mabilis na makakapagresponde sa anumang sitwasyon. Maliban pa rito, ang malayong distansya ay maaaring makaapekto sa moral ng mga sundalong Amerikano, tulad ng nangyari sa mga kontrobersyal na giyera sa Vietnam at Iraq. Dahil sa patuloy na pagdevelop ng China ng mga anti-access at area denial A2 AD capabilities, ay mas lumalala ang hamong dulot ng tyranny of distance sa Amerika. Ngunit sa tulong ng mga bagong base sa Pilipinas ay mas nagiging mabilis at epektibo ang paggalaw ng mga American forces sa Indo-Pacific region na lalong nagpapahirap sa anumang balak ng China na kontrolin ng rehiyon. Ang mahahabang supply lines ng Amerika ay maaaring gawing target ng estratehiya ng China na tinatawag na A2, AD o Anti-Access Area Denial. Sa halip na umasa sa malalayong base, maaari na nitong ilagay ang mga kagamitan na tropa sa mas malapit na lokasyon na nagpapahirap sa China na ipatupad ang kanilang A2 AD strategy. Halimbawa, libu-libong ballistic missiles ang nasa arsenal ng China na maaaring umatake sa mga base ng Amerika sa rehiyon. Pero habang dumarami ang target na kailangang tamaan, ay mas mabilis ding mauubos ang supply ng missiles ng China. Oo, may ilan pa rin natatama sa target, pero sa dami ng mga bagong base sa Pilipinas, ay mas nahahati ang atensyon ng China sa pagtama sa lahat ng ito. Sa ganitong paraan ay mas lumalakas ang depensa ng United States at ng mga kaalyado nito kahit pa sa harap ng isang matinding missile attack.
Bukod pa rito, ang mga base sa Pilipinas ay tumutugma rin sa third offset strategy ng Amerika, isang military doctrine na itinakda noong kalagitnaan ng 2010s upang panatilihing dominante ang kapangyarihang militar ng Amerika sa buong mundo. Dagdag pa rito, nagbibigay rin ito ng pagkakataon sa United States na maglagay ng mga sandatang maaaring gamitin upang hampasin ang mismong lupain ng China, na lalong nagpapahirap sa A2AD strategy ng Beijing at nagpapataas ng posibleng gastos sakaling sumiklab ang isang labanan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ay may isang limitasyon ng kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Mahigpit na ipinagbabawal ang deployment ng mga nuclear weapons sa mga bagong base. Dahil dito ay hindi ito maituturing bilang isang nuclear umbrella agreement, isang bagay na maaaring ipanatag ng kaunti ang kalooban ng mga pinuno sa Beijing. Sa panig naman ng Pilipinas, ang pagpapalawak ng EDCA ay isang senyales ng pagbabalik nito sa mas tradisyonal na ugnayan sa United States. Noong 2016 hanggang 2022, sa ilalim ng administrasyon ni Rodrigo Duterte, ay sinubukan ng Pilipinas na lumapit sa China upang mabawasan ang labis na pagdepende sa Amerika. Ngunit nang palitan siya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ay bumalik ang Pilipinas sa tradisyonal nitong alyansa sa United States. Karagdagan pa rito, isa pang mahalagang aspeto ng kasunduang ito ay ang hatid nitong $82 million na pamumuhunan para sa infrastruktura at mga mapagkukunan ng bagong mga base. Maliban sa aspeto ng seguridad, makikinabang din ang lokal na ekonomiya dahil sa mga trabahong malilikha para sa mga Pilipino. Kaya't hindi lang ito tungkol sa pagpapalakas ng kapangyarihang militar ng Amerika, kundi pati na rin sa pagpapalawig ng impluwensya nito sa ekonomiya ng rehiyon. Sa pangkalahatan, may mas malalim pang epekto ang mga base militar na ito, lalo na sa estratehiya ng China. Matagal nang ginagamit ng Beijing ang ekonomiya bilang sandata upang pigilan o pilitin ng ibang bansa na sumunod sa kagustuhan nito. Nakita natin ito sa iba't ibang pagkakataon, tulad ng impluwensya nito sa Hollywood, kung saan may mga pelikulang ini-edit upang hindi maka-offend sa China. Noong 2019 ay nasaksihan din natin kung paano naapektuhan ang NBA nang may opisyal na nagpahayag ng suporta sa mga protesta sa Hong Kong. Isang isyu na agad na nagdulot ng tensyon sa pagitan ng Amerika at China. Mas matindi pa ang epekto nito sa ibang bansa. Ginamit ng China ang kanilang ekonomiya upang patahimikin ang mga bansang may Muslim majority tungkol sa isyu ng pang-aabuso sa mga Uyghur sa Xinjiang. Ayon sa United States, Britain at iba pang mga gobyerno, ang ginagawa ng China sa Uyghur ay isang anyo ng genocide. Sa pamamagitan ng Belt and Road Initiative ay sinisikap ng China na palakasin ang impluwensya nito sa iba't ibang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng mga proyekto sa infrastruktura. Bagamat bahagi rin ng Belt and Road Initiative ang Pilipinas, hindi gaanong kalawak ang naging impluwensya ng China sa infrastrukturang pinunduhan nito sa bansa at nananatiling kontrobersyal ito sa mata ng publiko. Sa kabila ng mga pagsisikap ng China, ang United States at mga kumpanyang kaalyado nito pa rin ang may pinakamalaking kontribusyon sa dayuhang pamumuhunan sa Pilipinas. Dahil dito ay hindi lubos na nagtagumpay ang China sa paggamit ng kanilang ekonomiya bilang sandata laban sa Pilipinas. Ito rin ang dahilan kung bakit mas mahirap para sa Beijing na gamitin ang estratehiya nitong economic coercion upang idikta ang patakaran ng Maynila. Samantala, noong nakaraan ay maaaring umaasa si Xi Jinping at ang pamunuan ng China na mapanatili kahit paano ang neutrality ng Pilipinas pagdating sa isyu ng Taiwan. Ngunit sa pagbubukas ng mga bagong base militar at sa patuloy na paglakas ng ugnayang pang-ekonomiya at pang-militar nito sa United States ay halos nawalan na ng pagkakataon ng China na mapasunod ang Pilipinas sa kanilang panig. Ang kabiguan ng China na gawing mas malapit na kaalyado ang Pilipinas sa kabila ng 6 na taong administrasyon ni Rodrigo Duterte na nakipagkaibigan sa Beijing ay isang malaking dagok sa plano nitong sakupin ang Taiwan. Masyadong mahalaga ang Pilipinas sa strategic aspect ng pagsakop sa Taiwan. Kung wala ito, mas magiging mahirap ang anumang operasyong militar ng China laban sa isla. At dahil mas aktibo na ngayon ang Pilipinas sa panig ng United States, mas lalong nagiging komplikado para sa Beijing ang kanilang plano. Bukod pa rito, may isang bagay na pabor sa Pilipinas ngunit laban sa China, ito ang populasyon. Habang unti-unting bumababa ang populasyon ng China mula sa kasalukuyang 1.4 billion patungong 776 million sa pagtatapos ng siglo, patuloy namang lumalaki ang populasyon ng Pilipinas.
Mula sa kasalukuyang 117 milyon ay inaasahang aabot ito sa halos 180 milyon bago matapos ang siglo. Ang mabilis na paglago ng populasyon ay may direktang epekto rin sa ekonomiya. Simula noong 1990, ang average growth ng GDP ng Pilipinas ay nasa 6.4% taon-taon. Habang patuloy na lumalakas ang ekonomiya ng bansa, mas nagiging kaakit-akit ito sa mga foreign investors, lalo na sa United States. Kasabay nito, ang pag-unlad ng Pilipinas ay maaring magbigay daan sa pagpapalakas ng sandatahang lakas nito sa hinaharap. Kapag inihambing ito sa mga kasalukuyang problemang kinakaharap ng China, mula sa pagbagsak ng populasyon hanggang sa mga hamon sa ekonomiya, maaring nagsasara na ang mga oportunidad para sa Beijing na gamitin ng puwersa upang mapasakamay ang Taiwan. Hindi nakapagtataka na labis ang pagkadismaya ng gobyerno ng China nang ipahayag ang pagpapalawig ng EDCA at ang pagtaas ng presensya ng Amerika sa Pilipinas. Matapos ang anunsyo, agad na inakusahan ng Chinese Foreign Ministry ang United States at Pilipinas na nagpapalala umano ng tensyon sa rehiyon at nagdadala ng destabilization. Ngunit para sa Pilipinas, wala na talagang ibang mas praktikal na pagpipilian kundi palakasin ang alyansa nito sa United States. Bilang isa sa mga bansang kabilang sa First Island Chain, magiging mas mahina ito sa kontrol ng China kung sakaling mapasakamay ng Beijing ang Taiwan. Tulad ng Japan, maaaring maapektuhan ang airspace ng Pilipinas at mas lalo pang malalagay sa alanganin ng sektor ng pangangalakal at maritime nito na sa kasalukuyan ay pinapahirapan na ng presensya ng China sa South China Sea. Sa ganitong perspective, tila isang pagkakamali para sa China na isiping maaaring mapasunod nito ang Pilipinas sa parehong paraan na nagawa nitong impluwensyahan ang ilang bansa sa Eurasia. Sa mundo ng pandaigdigang politika, ang seguridad ang laging nangingibabaw kaysa sa ekonomiya. Dahil sa strategic location nito, ay hindi maaaring payagan ng Pilipinas na magkaroon ng ganap na kontrol ang China sa Indo-Pacific. Isang bagay na tiyak na mangyayari kung sakaling bumagsak ang Taiwan. Dahil dito ay mas kapaki-pakinabang para sa Pilipinas na patibayin ang ugnayan nito sa tanging bansang may kakayahang pigilan ang ganitong senaryo, ang Estados Unidos. Sa simula ay maaring inakala ng China na ang oras ay panig sa kanila. Ngunit sa pag-usad ng kasunduan sa EDCA at sa lumalakas na ugnayan ng Pilipinas at United States ay maaring sa pagsapit ng taong 2049 ay hindi lamang mahihirapan ng China na sakupin ng Taiwan. Baka tuluyan nang mawala ang pagkakataon nitong gawin ito.